Hello po, good morning na naman sa ating mga taga-pakinig at taga-subaybay. Ito na naman ang ating Handa Bayan na kung saan pag-uusapan natin ang mga bagay-bagay na pwede nating ihanda, no? Especially sa ating mga sarili in terms sa usapang sakuna at kung anong klaseng disaster meron especially sa ating bansang Pilipinas. So ngayong araw natatangi ang ating talakayan kasi ito ang isa sa mga usapin na hindi natin masyadong naririnig sa radyo o napapanood sa telebisyon. Sa tuwing may parating na sakuna, kung ano ang ating mga ihahanda. Kasi kalimitan, ang inahanda natin, di ba, ang ating mga sarili o kaya ang ating pamilya. Pero sabi ko nga kanina, ngayon medyo natatangi. Kasi ang pag-uusapan natin ay sa oras ng sakuna, paano nga ba maghanda ang ating mga mag-aaral? Pero hindi lamang basta mag-aaral, kundi yung mga mag-aaral na kasali sa ating tinatawag na inclusive circle, yung mga kabataan natin na may mga kapansanan. I think yun ang hindi pa masyadong nai-elaborate sa ating mga manonood at sa ating mga tagapakinig kung ano ang mga bagay-bagay na pwede natin gawin. Ngayon, napakaswerte po natin kasi nakakuha tayo ng isang kakausapin. Siya ay expert sa pagdating sa ganitong klaseng usapin dahil nga siya po ay nabibase sa ibang bansa, hindi sa Pilipinas, kundi sa United Arab Emirates. Nagtatrabaho po siya sa isang school at siya po ay ang School Disaster Risk Reduction Coordinator sa school na to. Now, ito ay napakagandang chance sa atin, no, para maipalabas natin at maibahagi ang mga best practices ng kanilang school sa UAE at dalhin natin sa ating locality, most especially doon sa ating mga maliliit na paaralan sa mga baryo-baryo na kung saan minsan lang napapagbigyan ng ganitong klaseng chances. So, mga kaibigan, kasama po natin ngayon si Miss Maris Mansuri, ang School DRR Coordinator ng Al-Amal School, Sharjah, United Arab Emirates. Miss Mansuri, maraming salamat po sa oras ninyo. Assalamualaikum. Hello sir, salamat po. Magandang hapon po dyan sa Pilipinas at magandang umaga naman dito sa UAE. Ay kinagagalak kong makibahagi at salamat sa pag-imbita sa akin dito. Walang anuman po. Kami po ay mas lubos na nagpapasalamat at binigyan niyo po kami ng pagkakataon na makausap kayo at maibahagi ang inyong kalaman para sa ating mga kasama dito sa Pilipinas, especially sa mga paaralan natin. Pero bago po tayo mag-umpisa pala, pasensya na po. Okay lang po ba na ma-record ko ang ating usapan ngayon at maipalabas sa ating teleradyo? Oo naman sir, pumapayag ako sa pag-record at pagpapalabas ng ating panayam. Pero boses ko lang po sana dahil may mga patakaran po dito sa UAE na bawal ipakita ang muka for security purposes, lalo na't konektado po ako sa isang Islamic school. So medyo stricto pa po pala dyan, no? Tungkol sa mga ganyang klaseng usapin. Yes po sir. Okay po. No problem. Boses lang. Anyway, wala nang pong video yung ating interview ngayon. Sige po, maraming salamat. Bago tayo pumunta doon sa ating unang question, matanong ko lang, bakit po kayo napunta ng UAE? Ano po ang naging dahilan? Actually, sir, nagkaroon ako ng magandang work opportunity dito sa UAE na related sa trabaho ko sa Pilipinas. Kaya ginrab ko yung opportunity na yun at pumunta dito sa UAE. And luckily, nakapangasawa rin ako dito ng isang lokal. Kaya naman, dito na ako nanirahan for almost 10 years na Matagal na ngayon. po pala. Yes, Napakaswerte sir. niya po pala at medyo okay po yung kalagayan natin dyan, no? Opo, kumpara sa Pilipinas, mas okay po dito sa UAE. Para lang po yun sa akin. Okay po. Wala po problema. So,
Miss Marie, sa ating tatalakayan ngayong araw na to, kasi sabi ko nga kanina sa aking short intro, no? May mga bagay kasi na inahatid natin sa ating mga manonood at tagapakinig. At yung mga bagay na yun ay tungkol sa paghahanda sa tuwing may disaster na dumarating sa ating bansa, sa Pilipinas. Although, yung nami-mention lang lagi sa radyo at sa TV, yung paghahanda sa ating sarili at paghahanda sa ating mga pamilya. Minsan lang talakayin kung paano maghanda ang mga kabataan sa paaralan, especially yung may mga kapansanan na mag-aaral. Kaya I think this is the best chance for you to share your knowledge kung ano ang ginagawa ninyo sa UAE tungkol sa paghahanda ninyo pag halimbawa may mga disaster or sakuna, at maaari din po nating ma-share yun sa ating mga maliliit na paaralan dito sa Pilipinas or kahit malaking paaralan, no? Para magkaroon sila ng ideya at best practices. Tama po ba yun? Yes, sir. Tama po yun. Okay po, maraming salamat. So, ngayon po, ang aking unang tanong, ano po ba ang ibig sabihin ng inklusibong drill or inclusive drill? Okay, magsimula po tayo kung ano nga bang ibig sabihin ng inklusibong drill. So, sir, ang inklusibong drill ay kapag lahat ng bata, lalo na yung mga gumagamit man ng wheelchair, yung may mga mababang pandinig o paningin, may autism, o yung mga nasa KG or kindergarten, dapat nauunawaan nila, napapractice, at natatapos nila ang drill ng ligtas. Tapos tinutugunan nito ang kalituhan at pagkakabuhol sa daan sa pamamagitan ng malinaw na papel ng bawat tao, mga staff, payak na ruta at paulit-ulit na ensayo. Bakit kaya paulit na ensayo, sir? Kasi since bata yung pinag-uusapan natin, so dapat routinary, laging ginagawa, laging pinapractice. Kasi kapag isang beses siya ginawa, hindi ma-instill sa utak ng bata na ganito dapat yung dapat niyang gawin kapag sakuna o may mga disaster. So ito po ba parang earthquake drill? Ganon? Yung nagpa-practice para lumabas ng gusali, pumunta Yes, sa safe na lugar? yes po sir, tama. Kung ano yung ginagawa sa Philippines, ganun din naman dito sa UAE. Meron kaming earthquake drill, fire drill na ginagawa every month para natitrain din yung mga bata kung anong dapat nilang gawin just in case mangyari yung mga ganong sakuna. So nabanggit niyo po kanina routinary. So most probably meron kayong drill next week ulit, kung hindi ako nagkakamali. Sir, tapos na po. Tapos na po ngayong month kasi parang nasa mid-month na po kami. So ginagawa siya every first week of the month. Dito Okay. po sa school. Maganda. May routine pala talaga. Every first week of the month. Maganda po yun. Anyway, tungkol doon sa principal, no, na pagpapaandar ng, let's say, first inclusive drill. Ano po ba ang mga konkretong hakbang na ginagawa po ninyo? Actually, sir, gumagawa kami ng talaan na may dalawang column. So, yung unang column, inilalagay namin yung pangalan ng bata o ng kawani. Sa ikalawang column naman, yung kailangang support sa drill. Ano ba yung mga kailangang support sa drill? Halimbawa, yung body, mobility aid, visual card, noise-reducing headphones. Tapos, saka namin pinapractice na lakarin ng ruta gamit yung talaan at nagmamarka kami ng simple. Minamarkahan namin ng simple ang mga sagabal para alam namin na, okay, ito yung dapat ruta na dadaanan at ito naman yung mga ah, sagabal na hindi dapat puntahan ng mga bata o hindi dapat lakaran. Kumbaga may mga planning kayong ginagawa on paper bago gawin yung specific drill. Opo, sir, tama. Yun po yung tinatawag na talaan. So nandun lahat ng information, name, body, ano pa yun sa mobility aid, visual card, noise Yes reducing po. headphones. Bakit kailangan ng noise reducing headphones? Ito po ba yung para sa hindi sila mataranta, mga ganun?
Opo sir, para iwas panic na rin po para sa mga bata. Pwede pala yun, no? So required pala sila magkaroon ng ganun sa school niyo. Hindi naman po lahat sir, pero since pinag-uusapan natin ay mga inclusive students, so sila ang Okay. Ah, tama nga naman. Nabanggit niyo po kanina yung body. So, pwede niyo po bang ipaliwanag sa amin kung ano ang ibig sabihin ng body system at safe room? Very very particular kami dito sa school about body system kasi ito yung tinitrain mo yung kapwa mag-aaral mo o kaya adult na sasabay mula pintuan hanggang assembly point at pabalik. So para magiging guide nila yung classmate nila na inassign sa kanila ng teacher nila o isang staff from the school para dalhin sila sa assembly point, papunta at pabalik. Yung safe room naman, sir, ito yung silid na naunang napili, mabilis puntahan, accessible sa lahat, matibay ang pinto at kung saan panandali ang mananatili ang mga piling mag-aaral sa hazard, gaya ng sandstorm, hanggang sa maging all clear na po lahat ang area. So ibig sabihin, pag halimbawa may sakuna or emergency, ito yung classmate nila na pupuntahan kaagad para maisigawa yung plano. Actually, sir, yung body system, ina-assign na siya ng teacher para paglabas habang naglalakad sila papunta dun sa safe room, nagaguide na sila ng kanilang kabady. Mukhang magandang idea po nga yun, no? Sapagkat kung mag-isa ka lang, pwede ka mag-panic. Yes. Oo. Maganda. Sige po, pwede niyo po ba kami bigyan ng tatlong profile or isang tweak, no? Para sa ganitong klaseng drill. Okay, sir, ang mabibigay kong tatlong profile ay mobility, hearing, at vision. So, gusto ko magsimula sa mobility. Kapag sinabing Yes po. mobility, kailangan palawakin ang liko gamit ang tape arrows. So, kailangan mag-assign ng staff sa bawat ramp. So, ibig sabihin, dapat hindi bakante yung lalakaran ng mga bata. Merong naka-assign na staff doon para monitor or nag-guide sila. Para Mm. naman sa hearing, sir, pwedeng mag-flash or strobe cue at phone vibration at visual route card. Yung nabanggit ko kanina. Mm. Doon sa talaan. Gumagamit din po kami ng visual route card. Mm. At yung pinakahuli po, para sa vision, yung tactile dot sa tabi ng pader at gabay na hawak sa kaliwang balikat. So, yung gabay na hawak sa kaliwang balikat, it can be the body or the staff na inassign ng school. Okay. Nagigets ko na. So yung sa hearing, sabi niyo po kanina, yung visual route, ito po ba yung parang cards na may arrows kung saan pupunta? Parang ganun? Yes po. Kasi hindi naman nga talaga sila makarinig, no, kung saan papunta. I see. So, ano ang nagbabago kapag KG or grade 1 ang klase? Siyempre, mga Ano bata sir, po yun. yes po. So nagkakaroon po ng pre-teach ng 90 seconds na kwento na may larawan Mhm. at dapat pinapanatili na 3 minuto ang drill. Kasi nga, 'di ba, dahil routinary siya, so dapat sinasanay na 3 minutes yung drill. Tapos gumagamit din po ng follow the rope na linya na may buhol kada metro at tinuturuan namin maging tahimik na pagong ang mga bata. Yung kamay nila nasa balikat at dahan-dahan sila naglalakad at merong malalaking hinga ang mga bata. Tahimik na pagong. So, kasi mga bata yun parang hindi natin maiiwasang mag-ingay sila. So, mabuti na napapasunod po ninyo na tumahimik sila na parang pagong, ano? Actually, sir, kasi may mga staff naman sa kanilang lalakaran. So, meron talaga nakomonitor, may nagga-guide sa kanila. Ah. So ibig At sabihin, importante din po pala yung number of staff na gagabay, hindi lang yung planning at kung saan-saan pupunta, no? yes po, sir.
Ang staff po yung pinakamahalaga kasi hindi po magagawa yung nasa talaan, syempre kung walang naka-assign na staff, aside dun sa body system nila. Hindi po magfa-function yung talaan kung walang mga Tao bantay. doon. Mm. So paano po kayo mag-abiso bago at pagkatapos ng drill ng hindi nag-aalarma? Actually, sir, 24 hours na paalala ang ginagawa namin. So, sinasabi namin kung ano ang gagawin, gaano siya katagal. Pagkatapos naman, 60 seconds video or dalawang litrato ng drill. Tapos, tatlong takeaway at isang subukan sa bahay na tip. So, ibig sabihin, i-apply na nila sa kanila yung natutunan nila dito sa school with their Ah, family. o at least natututo din yung yung pamilya dahil sa routine nyo na yan. Opo, sir, it's Nakakatulong about din. application na ng kanilang natutunan dito sa school. Ah, okay. Maganda yun. Miss Maris, nabanggit niyo po kanina yung tungkol dun sa mga staff. Na kailangan may staff, dapat kompleto. Mari po ba kayong magbigay ng, let's say, apat na halimbawa na papel ng isang staff tuwing drill at ano yung mga eksaktong ginagawa talaga nila? So yung apat na papel na ginagawa ng staff tuwing drill, sir, ito yung mga pinaka-importante talaga na dapat nandoon kapag gumagawa kami. Kapag isinasagawa namin ng earthquake drill or fire Mhm. drill, Mhm. ito yung mga role kagaya ng timekeeper, stairs or Mhm. ramp marshals, body leads, at reunification lead. So gusto mo bang isa-isahin ko kung anong mga eksaktong ginagawa ng mga Oh, roles ng medyo mga medyo first time kong narinig yung mga yun eh. Kaya kung pagbigyan niyo po kami no, ma-explain sa amin. para na rin sa kaalaman ng mga manonood kasi baka bago lang sa pandinig nyo dahil nga iba ang ginagawa sa Pilipinas kumpara sa ibang bansa. So, sige, ipapaliwanag ko. Ang timekeeper, ito yung nagmo-monitor ng start, stop, yung logging ng oras. Okay. Okay, yung sunod naman po yung stairs, ramp, marshals. Ito naman yung mga nakamonitor sa pagliko, sa lift or elevator. Papunta sa Mm. lift and elevator. Yung sunod, yung body needs. Ito naman yung ah, tumitiyak ng kilos ng bawat assigned learner. So, strictly monitored talaga. At Mhm. yung pinakahuli, yung reunification lead, ito yung taga-bilang sa assembly at siya yung nagbibigay ng signal na all clear. Okay. Talagang link talaga, no? Yung lahat ng gawain nila. Opo, as a leader. Mm. Talagang napaka matindi ang inyong pagpaplano tungkol sa ganyang klaseng mga sakuna. Pero matanong ko lang kasi may mga bata kasing noise sensitive, especially yung mga balisang bata. So paano niyo matutulungan yun or paano kaya natin matutulungan nila? Ano ang practical na tulong ang pwede nating magawa para sa kanila? Actually, sir, gumagamit kami ng headphones at tahimik na cue or hand sign bago mag-alarm. Tapos, meron din kaming mga gawain tulad ng paghawak sa dulo ng lubid. Kung kung minsan sila ay na-overwhelm, tapos meron silang mga kasamang body, hindi namin inaalis yung body system. At patuloy itong pinapractice o iniensayo sa kanilang klase. So, hindi siya nangyayari lang tuwing fire drill or earthquake drill, but instead, ina-apply siya inside the classroom. Oh, maganda palang practice yun, no? Almost everyday yun kung i-apply sa classroom yun. So, ibig sabihin, kung balisa sila at or noise sensitive, I think sa mga ganitong klaseng practices, hindi na sila ma-overwhelm pagdating sa mga bagay na yan. Opo, sir. Kasi meron kaming mga teachers na sinasama nila sa kanilang daily routine I yung see. mga ganitong practices. Ang ganda. Okay. So paano po natin malalaman kung nagawa ba ng maayos yung drill?
Okay, sir, bibigyan kita ng tatlong bagay Mhm. or tatlong things na dapat pag ito yung nakita mo dun sa drill, ibig sabihin masasabi mo matagumpay yung drill or successful. Mhm. So una, yung oras sa pag-clear kada palapag. Kasi ang school ay hindi lang naman siya first floor, meron pang second, lalo na dito sa ibang bansa. Mhm. Ikalawa, kompletong attendance sa assembly, kasama na ang PWD. Siyempre, head count pa rin. Baka may Mhm. mga batang naiwan sa classroom, tapos may mga naligaw, papunta doon sa assembly point. At yung Mhm. ikatlo, yung red tags. Minsan, tinatarget namin na 20% sa kabuong oras matapos ang dalawang ensayo nang hindi sinasakripisyo yung mga safety checks. Mhm. Yun nga eh. You know what, Miss Maurice, based sa ating usapan, isa lang ang naiisip ko. Talagang ito ay dapat talaga paghandaan kasi hindi siya yung normal na ginagawa ng mga, let's say tayo, kung meron tayong earthquake drill and all, I think hindi ganun kadami ang kailangang tandaan kung anong gagawin kasi alam na natin ang gagawin eh. So ito parang ano siya, parang napaka-complicated. So kaya nasabi ko importante talaga ang staffing based sa kwento po ninyo. At alam din nila ang kanilang mga gagawin. Tama ka dyan, sir. Very crucial talaga kasi ang mga minomonitor namin ay mga bata ages 4 to 6, yung mga KG namin to Mhm. grade 1. Ganun ang mga edad. So, hindi Mhm. ang attention span Especially may talaga nila kapansanan pa, ay, no? yes po, ang attention span talaga nila ay very short. Kaya nga po. But anyway, again, maraming salamat po, Miss Maris. Napakalinaw po ng pag-i-explain po ninyo. And I think sa ating mga tagapakinig ngayon or kaya taga-subaybay, makakapulot sila ng mga tips na i-share po ninyo para siguro ma-apply din nila sa kanilang mga kanya-kanyang paaralan. Maraming salamat po sa oras po ninyo today. Wala pong anuman, sir. Salamat din po. Okay. Maraming salamat at doon po nagtatapos ng ating interview kay Ms. Maurice. Sana may natutunan po kayo. Again, mga paaralan, kung gusto nyo ng visual cue card at body roster template, i-message nyo lang po ang card sa aming page. Libre po ito, bibigay po namin para magamit po ninyo sa inyong mga paaralan. Handa tayong magsama-sama, handa tayong ayusin ang ating pagpaplano para sa ating susunod na edisyon ng Handa Bayan. Jeffrey Maravillos po. Magbabalik po tayo sa ating next na topic. Diyan lamang po kayo.